Magandang araw po muli, no? Tayo po nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education sa mga um, informed personnel at saka OFWs. May nagtanong sa akin minsan sa mga kasamahan ko na active pa, ano daw gagawin, ano daw magandang gagawin after retirement. So ito yung katanungan na karamihan sa atin ay tinatanong sa ating sarili, sa either you're informed personnel or OFW, anong gagawin natin, kung tayo mag-decide, tayo ay mag-retire, whatever age na gusto natin o ninanais natin. Ito lang may advice ko, lalong-lalo na sa mga informed personnel na magre-retire o nag-retire ng maaga, tulad namin, we retire on our early 40s, mid-40s. Dapat meron tayong plano, ano ba yung gagawin natin after retirement. Tayo ba'y nagre-relax lang, we will just enjoy yung remaining years, yun kasi ang ideal nating concept, na we will enjoy the remaining years after retirement, after spending our lives sa pagtatrabaho, lalo na sa uniform service. We've been away, iba sa mga kasama natin, we've been away from our families for quite period of time. Iba na pupunta sa deployment, na pupunta sa malayong assignment, at yung pamilya ay medyo malayo sa kanila. So ito yung mga gusto nating punuan, gusto nating buuhin ulit yung pamilya. So, but ito lang yung take ko, when we retire early, magar nating ma-realize na yung ating retirement fund, yung ating pension ay kulang na kulang. That's the reality of our lives as retired, Akala natin ay enough na, makakatanggap tayo ng malaki-laking halaga. Para sa iba ay somehow malaking amount. On that moment, Pero given yung taas ng inflation ngayon, taas ng mga bilihin, at saka yung kung tayo nag-retire na maaga, most probably yung mga anak natin ay medyo bata pa. So they're still spending. We're still spending sa kanilang education o sa kanilang pangangailangan. So they're not yet independent in a way financially. So marami pa tayong dapat paggagastusan, At yung reality na as we grow older, marami rin tayong pangangailangan, lalo mga pangangailangan medical. So ito yung dapat natin pagandaan. So not just yung pangangailangan ng ating pamilya, yung sarili nating pangangailangan, yung ating medical needs, ito yung pinaka malaking bagay na dapat natin i-consider. Kahit gano'n natin kaingat sa ating kalusugan, kahit tayo ay after retirement, we keep on being active, we keep on, but sooner or later na mararamdaman natin ay yung katandaan. Ito ay isang katotohanan na hindi natin pwedeng itinay. Pag tayo ay nag-retire, most probably, nasa approaching age na tayo ng senior citizen or lumalabas na yung mga karamdaman na dati ay hindi natin nararamdaman nung tayo kabataan. So, ito yung dapat natin paghandaan. So, na yung ang take ko, kung tayo nag-retire, pagka tayo nagpaplano pa lang mag-retire, dapat well-planned o dapat meron tayong magandang roadmap na dapat sinusunod. Ito pinaka malagang advice na pwede ko ma-share sa inyo as I experienced myself, dapat hanap at maghahanap tayo ng paraan paano kumita. Ito yung dapat na hindi natin winawala sa ating lalo-lalo na at our late stage ng ating productive years. Huwag nating sayangin, huwag nating sayangin yung from 40s or mid-40s o kahit nasa 50s tayo. Huwag natin sayangin yung lakas natin, yung lalo-lalo na yung ating yung mga accumulate natin ng mga skills. We can use that for our own advantage, para tayo kumita pa. Gamitin natin yan sa pamamaraan na tayo ay nalilibang. At the same time, we are also earning.
So, diyan na pumapasok yung mga gusto nating, yung mga hobbies na delay natin nung tayo nagtatrabaho pa, tayo active pa. Kasi hindi natin matutukan. So, let's convert that hobbies into an earning activity. Hindi ito dapat lang yung you're just spending kasi gusto mo lang gawin. Dapat ito ay gagawin mo kasi nakapagbigay saya sa'yo, less stress, and still, it will also earn. Just like, simply, yung pag-garden, hindi kaya pag-aalaga ng mga kahayupan, no? Ito yung nakakalibang. At the same time, will also earn us money. If we're still capable to work, kung gusto pa natin magtrabaho, no, we can do mga consultancy work or yung mga trabaho na related sa ating skills, no? Andyan na yung mga karamihan sa ating mga kasamahan. Yung mga aircraft mechanic, no? They're earning that much. So, ay huwag natin sayangin at ito yung aking parating ni-emphasize sa mga kasamahan natin. No? Although retired na, huwag natin sayangin yung ating productive years, yung time na tayo malakas pa, na kaya pa nating kumita, para madagdagan natin yung ating mga source ng cash flow. So ito yung ating in-emphasize parati. Dapat as we grow older, as we approach yung tunay na retirement, yung retirement talaga na we are not capable of working anymore, is yung cash flow natin ay mas malakas. Huwag tayong umasa, huwag tayong umasa sa nag-iisang cash flow o dalawang cash flow which is yung pension natin. Pag pension lang aasahan natin ay kukulangin sa ating pangangailangan. Kasi nung tayo active pa, aside sa ating sahod na ating monthly cash flow natin, so meron pa mga mid-year, year-end bonus, may mga allowances pa na natatanggap sa kanya-kanyang opisina, I don't know kung sana yung malinis na allowance yun. At meron pa mga binibigay sa atin, mga privileges, mga gas allocation na minsan na nabibigay sa atin as privilege, lalo ngayon, napakamahal ng gasolina. So those things pag nag-retire tayo ay mawawala. Pag tayo ay umasa lang sa pension at wala nang ibang source of income, wala nang ibang cash flow na pumapasok, ay tayo talagang mahihirapan. At mahirapan. Ano magiging solusyon natin? Anong nagiging solusyon ng iba? Is babalik sa pangungutang. So, which is, hindi na magiging helpful, lalo na pagka tayo active pa at nasanay tayo sa pangungutang. Dadalhin natin yan sa pagre-retire. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, hanggat maaari, hanggat maaga, nawala na natin, tinatanggal na natin yung habit na umaasa lang sa mga sly para sa ating pangangailangan, which is yung pangungutang lamang, So, hindi nagsisave, hindi nag-i-invest. So, inaasa lamang sa pangungutang, kahit yung mga tuition fee ng anak, kahit medical bills, kahit mga pangangailangan, kahit mga luho, pabili ng sasakyan, pinangungutang, which is, dadalhin natin yan sa ating pag-retire pag tayo nasanay. Pag nabago natin yan, tayo ay nai-balance natin, nai-ayos natin yung ating buhay pinansyal, then pagdating ng retirement, we will realize na hindi naman natin kailangan mangutang. Siguro pag nangutang tayo, dapat yung pangungutang na pandagdag sa puhunan natin, sa business na umpisahan natin, or sa kabuhayan na tuloy-tuloy nang kumikita, yun ang magandang pwedeng gawing reason para mangutang, or we'll consider that as a good debt, hindi sa mga bagay na mawawala lang, hindi natin ma-realize na hindi natin makikita yung ating yung pinagagasusan natin, umutang tayo, hindi naman natin alam saan napunta. At up to 3 years, 4 years after, magbabayad pa rin tayo ng utang na yan, which is very, very disadvantageous sa lalo-lalo na pag tayo ay retired na. Kasi will be limited na yung maging source of income natin. So ito yung aking advice sa parati kong ni-emphasize na hanggat kaya pa natin, hanggat na tayo ay capable pa, we should not stop looking for ways to earn
and earning and enjoying, sa nalalabi ng ating na active and yeah, capable years natin as uh, as tao, ito yung ating dapat na alalahanin, huwag tayong mag-relax kasi minsan masyado tayong nag-relax, nag-retire tayo, masyado tayong nag-relax kaya yung iba nagkakasakit, karoon ng maraming kwan. Because pag wala tayong pera, pag wala tayong mapagkunan, lalo tayong ma-depress, lalo tayong magkakasakit ng mabilis. Kasi we don't have that peace of mind, we don't have that that capacity na na saan ko ba kukunin kung biglang magkasakit o ako magkasakit ang member of my family, or saan ko kukunin yung pang tuition fee, lalo na that this time, pag retirement, sa retired age, most probably mga anak natin sa college na, at mas malaki ang pangangailangan nila sa kanilang pag-aaral. So ito yung dapat nating alalahanin at dapat nating tandaan, consider when we retire, para maayos natin at may plano natin na maayos yung ating buhay pinansyal. Maraming pong salamat at God bless us all.